Dahil nga sa naging statement ng pamunuan ng NAIA na aalisin na ang e-travel at papalitan na ito ng biometric system pagdating ng buwan ng September 2025, na nauna nang inanunsyo ng DOTR nung nakaraang taon na pinaplano nilang gawin ngayong 2025. Kaya ito ang 5 sa paulit-ulit na tanong ng mga kababayan natin na sa linaw naman ng pagkaka-explain natin sa video o naunang ginawa kong video ay marami pa rin ang hindi nakakaintindi, kaya lilinawin natin. Ang unang tanong, pauwi daw siya sa Pilipinas at nakapag-register na siya sa e-travel arrival card. So, meaning daw ba nito dahil nga meron na siyang national ID ay hindi na required mag-register sa e-travel departure card? Ang sagot dito, saan mo yan nakuha ang impormasyon na yan? Dahil hanggang ngayon, required pa rin mag-register sa e-travel arrival card pauwi sa Pilipinas at e-travel departure card pabalik sa ibang bansa. Aalisin man ang e-travel pero pinaplano pa ito sa buwan ng September 2025. So hanggat walang advisory ang immigration or ang DOTR na inaalis na ang e-travel, ay required tayo mag-register dito para walang aberya or abala sa airport. Pangalawang tanong, kapag daw ba dumating na ang buwan ng September at pinatupad na ang biometric, ngunit wala pang national ID na nasa ibang bansa, hindi daw ba makakauwi sa Pilipinas? Ang sagot guys ay makakauwi pa rin kayo sa Pilipinas dahil baka i-require yan kapag pabalik kayo sa ibang bansa. So kapag wala pa kayong national ID ay magpa-register kayo sa any PSA registration office sa Pilipinas or sa mga SM mall kapag nagbakasyon kayo. Or baka gagawin yan sa kagaya sa bansang Kuwait na kapag sa airport pa lang ay i-register na kayo sa national ID for biometric technology. Pangatlong tanong, matagal na daw sila nakapag-register sa PSA registration office sa municipality nila at yung iba naman ay sa mga SM mall. Ngunit nakabalik na sila sa ibang bansa at magbabakasyon muli sila ay wala pa ang kanilang national ID. Ang sagot guys ay okay lang yan kung wala pa yung actual ID nyo. Dahil kung registered na kayo sa PSA system or sa PSA registration office, ay makikita nyo na ang inyong digital ID sa eGov app. So kapag nakita nyo na ang inyong national ID sa eGov app, ay okay na yan. Pang-apat na tanong, paano naman daw ba kung nabago ang apelyido sa passport at sa national ID? For example, babae kinasal sa Pilipinas at nabago ang apelyido. Or ang iba naman ay may kaparehong problema na magkaibang pangalan sa passport at national ID. Ano daw ba ang pwedeng gawin? Ang sagot guys ay wala kayong ibang pwedeng gawin kundi sumadya sa pinakamalapit na PSA registration office kapag nagbakasyon kayo sa Pilipinas. Dahil sila lang ang makapagpapabago or makakapag-edit sa impormasyon nyo. At kapag na-upload or na-encode na nila ito sa PSA system, ay ma-update na ito sa inyong national ID. Number 5. At ito ang paulit-ulit na tinatanong ng mga kababayan natin. Saan daw ba magpaparegister ng national ID? Actually guys, meron kayong tatlong pwedeng pag-registeran ng national ID. Una, sa any PSA registration office sa lugar nyo. Pangalawa, sa mga SM mall dahil may branches sila sa mga SM mall. Pangatlo, sa OFW lounge na makikita sa NAIA Terminal 1 or NAIA Terminal 3. Pero take note guys, huwag nyo nang hintayin na sa OFW lounge pa kayo kumuha ng national ID dahil asahan nyo ng maraming tao dyan or maraming OFW ang nakapila dyan. At baka maiwan pa kayo ng flight nyo. So sa dami naman ng araw na 1 or 2 buwang bakasyon nyo, ay maglaan kayo ng oras para pumunta sa PSA registration office sa lugar nyo or sa mga SM mall para magpa-register sa national ID. So kailangan lang is isang valid ID dahil tinanong ko ito mismo sa isang branch nila sa SM Tunasan. Inuulit din natin para sa mga nagtatanong na sa ngayon ay wala pang national ID registration sa mga Philippine Embassy sa ibang bansa. So sa Pilipinas pa lang pwede magpa-register para sa ating national ID. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.